Uh, Magandang hapon po sa inyo lahat. At una pa umanhin ng napakarami at salamat sa inyong pasensya. Hinintay niyo po ako, kami paumanhin. This is our first time and my first time to be here sa place na to, and at the same time, first time na mag-conference ako and I have to travel 6 to 7 hours and then salang agad. And of course, I like that. It's just na challenging yung terrain na we are two families, so very thankful ako sa aming mga kapatid, Deacon Misha, yung family niya, at yung kasamahan namin, sila Brother Jose. Pinag-drive nila ako. So, thank you so much sa kanila. And of course, yung patience ng mga organizers, sila Pastor Roy, Pastor Ferdinand, at kayo pong lahat. So, I hope na meron pa tayong energy para makinig. Unholy hour na ngayon. So, wala kayong choice po kundi makinig sa akin, no? Pero, ganito po, I'll try na magawa natin yung assignment ko ngayon, that is 2. At gusto ko malaman ninyo na yung lessons ngayon ay dapat sa Wednesday pa. So kung akong tatanungin nyo, walang Reformed speaker ang mag-speak ng first lesson about last days. So parang controversial kagad, eschatology agad, no? So ayokong mabugbog masyado mamaya sa mga tanong nyo. Kaya paumanhin, kung sakaling may mga iba kayong mga pananaw or ano po, take it easy. Kung mas mainam sana kung mangyayari yung first, second, and panghuli na to, total last naman siya, last days. Pero unahin na natin because ito yung nakalagay sa ating schedule. So paumanhin. Pero mas mahalaga dito yung second sessions. I'll try na mas maging mabilis itong first session. Yung second session ang mas importante kasi ang eschatology, pwedeng mag-iba tayo ng pananaw, and we're good, nasa loob tayo ng Christian faith, pero yung perseverance of the saints, napakahalagang bagay po nito sa atin. So, I hope na makuha natin yung pinakalaman ng ating mga lessons ngayon. So, magsisimula tayo ngayon dito sa ating, sa part 1, which is the last days. So, hilingin muna natin ang tulong ng Diyos. Samahan niyo po ako, manalangin muna tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Uupo kaming lahat sa inyong salita. Kailangan namin ang inyong salita. And Lord, we thank you for this opportunity we're in to be able to interact with our brethren here up north. They are indeed a blessing to your servant, to us, for their hospitality, for their kindness, for their patience in waiting for your servant. We pray, Lord, that the time that they have spent for the whole day will not be wasted, will not be lost. And we pray talagang maging mabunga ang aming conference na ito. Our intention is to see you being held up high. You are the supreme one, O Lord Jesus Christ. And we pray na mawala at ma-drain kami sa man-centeredness na very prevalent sa mga churches at sa mga Christian dialogues today, at talaga makita namin na ang Panginoong Yesus is not just the message of salvation, but He is also our sanctification. He is also the primary focus of our ministries and our beliefs. So tulungan niyo po kami na maging fruitful ang aming pag-aaral ngayong araw na ito. Pinupuri namin kayo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Well, alam niyo ba ang araw ngayon, April 8, ay may solar eclipse na mangyayari ngayong araw. Kanya lang, sa kasamang palad, we would not be able to see it dahil sa pagka-positioning ng Earth ngayon, some other parts of the world ang makakakita nito. Pero usually kapag may mga ganitong mga pangyayari na mga solar eclipse, ang lagi na naiisip ng maraming tao ay sasabihin nila, ito na yung mga pahiwatig ng mga susunod na mga mangyayari sa mundo. Marami ang magsasabi katapusan na ng mundo. Yan yung lagi na makikita natin at maririnig natin sa mga matatanda, pati rin sa mga nakaraang mga panahon.
Pero alam natin, ang mga ganitong mga pangyayari ay hindi dapat magdikta sa atin kung ano yung dapat na paniniwala natin pagdating sa hinaharap. Hindi tayo mga hayop na nakadepende kung ano yung mararamdaman natin o makikita natin sa ulap o kung ano mang mararamdaman natin sa mangyayaring trahedya. Tayo, bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo, ang paniniwala dapat natin sa future or sa mga huling araw, hindi dapat sa mga nangyayari lamang ngayon, kundi sa ating Biblia. At yan ang dapat na mahalagang makita natin whenever we try to understand what would happen in the future. Pero, for example, magtatanong po ako sa inyo, sino sa inyo ang may takot na baka biglang mag-World War III at matapos tayong lahat, may iputok na nuclear bomb ang isang nuclear nation, powerful nation, at mawa-wipe out ang buong mundo? Sino yung may takot na ganon? Kung may takot kayong ganon, very sure ako, hindi well-informed ang ating paniniwala pagdating sa Scripture. Kasi pagdating sa Scripture, walang mangyayaring cataclysmic na ending ang mundo na magpapa-wipe out sa lahat ng tao. Ang mag-e-end ng history ay ang second coming of the Lord Jesus Christ. Hindi ang anumang nuclear weapon o anumang nuclear war. Maaaring magkaroon ng nuclear war, pero hindi titigil o yung mga movies na apocalyptic ang theme. Di ba, maraming mga ganun ngayon, yung mga Divergent series, kung alam niyo yung mga iba pang mga movies na mga apocalyptic ang theme, na parang pag ito nangyari, wala na mangyayari sa atin, yung World War Z, hindi ganun matatapos ang mundo. Hindi tayo yung tinatawag na newspaper exegesis. Hindi natin tinitingnan kung ano yung nangyayari sa Middle East. Ito yung mangyayari sa mga susunod na panahon at ito yung magdidikta ng paniniwala natin. Ang gagamitin natin, biblical exegesis. At mamili kayo saan natin gusto na itingnan yung ating paniniwala sa future. Ito bang newspaper, kung ano nangyayari sa Middle East, or kung ano ang sinasabi ng Scripture. Dito sa ating pag-aaralan, The Last Days, sa Titus chapter 2 verses 11 to 13, sinabi na dito kung ano ang mangyayari sa mga susunod na panahon. Ang sabi sa verse 11, "For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ." Kung makikita niyo sa text natin, ilang beses niyo makikita yung word na appearing? Twice. Tama? Yung word that the grace of God has appeared. At sinabi diyan, may appearing of glory. Merong nag-appear na at merong pang mag-a-appear sa susunod. Yung word na appear na yon, hindi yung appear. Di po yon. Yung appearing na yon is epiphaneo, which is doon yung galing yung word na epiphany. So, dito sinasabi, in respect to history, ang Christian may dalawang reference points sa kanyang pananaw sa history. Merong nag-appear and then may mag-a-appear at tayo nabubuhay in between these two appearings. At yung unang appearing, the grace of God that has appeared, kailan nangyari yon? Nangyari yon sa Christ event. Yung Christ event, makikita natin yon nung si Kristo dumating. Kaya yung sinasabi doon na the grace of God that has appeared, epiphany, ang ibig sabihin nun, nangyari na. At ang tinutukoy dyan, yung pagdating ni Kristo. Ang tawag po doon sa Bible school ay ano? First coming. Tama? First coming. Now, waiting for the blessed hope, the appearing of glory, it's the same word, epiphanean, ang ibig sabihin niyan yung second coming. Ito yung history natin. First coming, second coming, ganyan kasimple ang eschatology ng Biblia. At alam natin na ibig sabihin ng eschatology. Eschatos, which is, ang ibig sabihin yan, last, logos, study of last things, or study of last days. Pero tingnan nyo, mahalaga to kasi maraming nag-aaral ng history at ng eschatology para lamang ma-excite yung tinatawag na eschatomania. Pag-aralan natin to para alam natin kung ano mangyayari sa susunod. Pero alam nyo, ang sabi sa Titus, ang eschatology is for what? Sabi dyan sa verse natin,
so that we will live ungodly lives. We will live self-controlled, upright, and godly lives. Kung alam mo pala may darating na tagapagligtas, may darating na Panginoon na magbibigay sulit ka sa Kanya, you will be accountable sa lahat ng ginawa mo dito sa mundong ito habang buhay ka, then therefore, ikaw ay matututong mag-control. Ikaw ay matututong mamuhay ng may kabanalan. So therefore, the point here is that eschatology must have a direct bearing on the holiness of believers, not by the hysteria of prophetic scenarios, but by the settled teaching of God's Word. So, dito pa lang, no? Balangkasin na natin. Harapin na natin. Let's address the elephant in the room. Pag tinignan natin ang last days, huwag tayong papayag na ang ating mangyayaring pinaka-framework of understanding this last days would be yung mangyayari ng mga prophetic, yung Israel nabubuo na, yung 10 bansa o yung mga ganitong nangyayari, nag-a-align na yung mga magiging World War III. It's an eschatology of fear, of this fear-mongering. Kaya sabi ni Jonathan Menn sa kanyang book na Biblical Eschatology, maganda yung sabi niya dyan. In sum, the Bible tells a coherent story from beginning to end. It shows us that history is meaningful and it points us to a bright consummation. Eschatology is the last act of the biblical drama and informs everything else that takes place throughout the Bible. To have a good understanding of the Bible as a whole, we need a good understanding of eschatology. And when we do, the entire Bible becomes much more meaningful since we now can understand how it all fits together. Further, our general theology, our eschatology, and how we live our lives should all be coherent. Our beliefs, including the hope and perspective that sound eschatology imparts, should motivate us to live lives worthy of Christ our Lord. So ang eschatology pala dapat coherent. Ang eschatology pala dapat Christ-centered. Naglalapit sa atin sa Panginoong Hesus. So kung ang eschatology mo ngayon, mas napupuno ka ng takot dahil may bombang dumarating or sumasabog sa Middle East, medyo i-check mo kung ano yung pinaka-laman ng eschatology mo. Diba? Kaya dito, i-introduce ko sa inyo what I call toxic eschatology. Meron bang, may toxic workplace ba? Yes, may toxic workplace, no? Yung mga katrabaho mo, at yung boss o kaya yung mismong place na natotoxican ka. Well, hindi lang yun. Minsan may mga eschatological views din sa mga Kristiyano na very toxic. Well, let's define first what is eschatology. Eschatology comes from two Greek words, eschatos, farthest or last, and logos, word or instruction or teaching. So sabi ni Jonathan Menn uli, ang eschatology daw therefore has been defined as the word concerning or the study of what is ultimate or last. That is, what is final in the program of God or teaching about the end. So, ano yung mangyayari sa susunod? Now, take note of this. Sadly, the topic of last days among Christians today has fallen on hard times. Pag pinag-usapan ng eschatology, anong mapapansin mo? Ito yung mga mahihilig mag-post sa Facebook na sasabihin, nagkakaroon na ng ganitong pagpupulong ang mga nations, one world na ito, system. So, tapos yung iba naman mahilig magdebate. So, una, contentious spirit. Yun yung isang pangit, no, sa mga Kristiyano ngayon pag pinag-uusapan ang eschatology. Kaya alam nyo, kung kayo po ay member ng isang local church, mapalad kayo kasi ang eschatology dapat pinag-aaralan yan sa loob ng konteksto ng local church. Yung may pastor na nagtuturo sa'yo, para idala niya, katulad sa Titus, ang eschatology pala dapat magpabanal, hindi magpayabang, hindi magpalaki lang ng ulo. Contentious spirit, while being controversial, does not make a biblical topic bad. The dismissiveness and lack of Catholicity among evangelicals today is rampant. Ano ba yung Catholicity? Hindi ito yung Catholic Church na Romano. Ang ibig sabihin dito, pag iba yung eschatological position mo, minsan hindi ka na tinuturing na Christian ng iba. Mali yun.
Di ba? May mga Calvinist, ganun din. Pag hindi ka naka-agree sa kanilang 55 points of Calvinism, hindi ka nila ituturing na kakatribe nila. Mali yun. No? Hindi yun yung gospel. So, kailangan alisin natin yung contentious spirit whenever we approach this thing. Ikalawa, selective focus. Because eschatology creates fascination to most of us, the tendency among many is concentrate on only one subject or viewpoint. Pag tiningnan natin, eschatology, sigurado ang isip ng iba, ano yung view mo sa millennium? O ano yung view mo doon sa two-headed monsters, doon sa two witnesses? Yung nagpa-fascinate tayo, ay napanood mo na yung Left Behind, yung si Nikolai, siya pala yung magiging Antichrist. Tapos, may dalawang propeta, bubuga ng apoy yun. Napafascinate tayo kasi mangyayari ito in the future Parang gusto natin, lalo na tayo, adik tayo sa pelikula. So, ang mangyayari, pag tinignan natin ngayon ang Biblia at yung eschatology, parang gusto natin, parang movie-like. Pero ang eschatology is all about Jesus Christ. First coming, second coming. So kung di natin nakikita yon, yung interconnectedness, something is wrong with our eschatology. So the point here is that this misses the whole point of eschatology because it is usually cut off from its roots on biblical theology. So tingnan natin ngayon, ano itong mga positions na ito. Number 3, tingnan natin, paki-skip na natin yan. Sige. Number 3, ito. Eschatomaniac culture. Ano ba itong schatomaniac? Ang alam natin, kleptomaniac, yung palakupit. Ito naman, eschatomaniac. May mga tao palang ganito, pag nag-aaral ng eschatology, parang pag pupunta sila sa church, parang, alam mo, yun ang gusto nilang tanungin naniniwala ka ba sa Revelation ganito? Puro eschatology ang nasa isip. There's too much preoccupation with prophecies of doom, prediction of events, sensationalizing, and yung hysteria about the signs of the times. Alam nyo, ito yung nangyari, Well, siguro may mga dispensationalists dito. Okay, mag-alala, kapareho ko kayong Kristiyano, pero hindi tayo dapat mag-away dito. But we will just deal with bare facts. We can respect and love each other kahit hindi tayo magkapareho ng pananaw sa mga ibang bagay. Pero sa major points ng gospel, we are one. Pero alam niyo sa dispensationalism, nung lumabas yung dispensationalism na to, yung isang dispensationalism pangalan si Hal Lindsey, nagsulat siya noong 1970s, yung book na The Late Great Planet Earth at milyon ang naibentang libro. Ininterpret niya yung Matthew 24:32-33 as the rebirth of Israel in 1948. At sabi niya doon, within 40 years or so of 1948, all these things could take place. Alam niyo naman, tanungin ko po kayo, palagay niyo, nangyari nga? Wala. Di ba ang daming mga nagsasabi, darating na ang Panginoon. Tama? Sino nakapanood ng movie na 2012? The Mayan Calendar. Di ba? Si John Cusack, siya yung gumanap doon. At marami pang iba. Si Harold Camping, sasabihin siguro dispensationalist yun. Si Harold Camping, dating reform, napalayo yung pananaw niya. Nag-predict siya, darating daw ang Panginoon, second coming, 2011. At ang sabi ni Harold Camping sa 2011, Harold Camping is American Christian radio host. He stated that the rapture and Judgment Day would take place on May 21, 2011. And nag-aaral ako nun sa GMA, dun sa Cubao. Hinihintay namin yung May 21 tinitingnan namin, baka may nag-rapture Hindi naman. Confident kami hindi magra-rapture noong May 21. Pero pakibalik mo doon. Dumating, umabot ng May 22. Alam mo, sabi ni Harold Camping, hindi, na-miscalculate ko ng 6 months. So, October 21. Alam niyo yung end of the world? Ang problema sa end of the world, nagiging annual event siya. Napansin niyo? Next year, end of the world. Next year na naman, end of the world. Hindi talaga nangyayari So, ano kaya ang problema dito? Ang problema dito, yung pananaw nila sa eschatology, mali. So, the point here is that eschatological views that remove the centrality and unpredictability of the coming of Christ are defective. Once na hinulaan mo, nang hula ka na
darating ang Panginoon sa ganitong araw, doon pa lang, kaduda-duda ka na. Kasi walang nakakaalam yan, kundi ang Panginoong Diyos lamang. So walang magpe-predict sa atin at kakausapin siya ng Diyos ng ganito. So, yun yung pangit, no? Eskatomaniac. Meron din naman na sumobra, ayaw ng eskatomaniac. Ano naman? Eschatophobic. Ayan, phobia naman. Takot na takot pag-aralan yung eschatology. Nag-react sa eskatomania, ito naman, naging phobic naman. Ang mistake, it fails to distinguish between wild speculation and sound biblical exposition. So, biblical revelation about the future is both understandable and profitable. Yan ang tinuturo ng Biblia. So, hindi dapat tayo maging eskatomaniac na yun na lang ang bukang bibig natin, yun na lang ang pinopost natin. On the other hand, di naman tayo pwedeng maging indifferent or parang walang pakialam. Ang dapat lang natin gawin ng eschatology natin, ilagay natin sa sound biblical exposition. Because the point here is that biblical revelation about the future is both understandable and profitable. No? Eschatological truths bring the greatest comfort we cannot find in this world. Bakit kailangan natin mag-aral ng last days? Kasi po, ito yung nagbibigay sa atin ng greatest comfort na hindi natin makukuha sa mundong ito. Alam niyo po, isa rin sa dahilan bakit kami na-late ngayon, dahil bago kami mag-start ng Sunday School kahapon, humagulgol yung Sunday School teacher namin sa kids, namatay yung kanyang kuya, heart attack, 39 years old. Maayos, walang sakit, pero biglaan, yun yung mga pinakamasasakit na uri ng deaths, di ba? So, ang ginawa namin, siyempre, magpo-focus ako sa Ifugao. Wala ako, baka abutan na ng libing. So, kagabi, pumuntak pa kami doon. And I told the wife, yung wife ng kuya niya, and then even our sister, sabi ko, wala tayong makukuha comfort dito kundi sa salita ng Diyos. I cannot even give you the reasons. At ang eschatology, resurrection, is an eschatological truth. Ang resurrection, magkakaroon ng resurrections in the future. So, mangyayari is, binibigyan niya tayo ng comfort. Lahat ng tao, kahit gaano kabanal, kagaling, kayaman, kasikat, mamamatayan. But, with the promise of the resurrection, we can have hope. Kaya nating malampasan yung grief over the loss of our loved ones kung meron tayong doctrine ng resurrection. So, it brings great comfort. Di ba yung sabi ng 1 Thessalonians? For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord, and so we will always be with the Lord. Sabi verse 18, therefore encourage one another with these words. So, napakaganda, di ba? Secondly, Scripture pronounces a certain form of blessedness to those who read and hear. Sabi ng Revelation 1:3, blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Naririnig niyo ba ako ngayon na tinuturo ko po sa inyo yung eschatological hope? If yes, according sa Revelation 1, blessed ka. Some people do not hear. They do not hear yung blessed hope natin. Hindi nila alam kung anong mangyayari. Punong-puno sila ng kayamanan, pero hindi nila alam anong gagawin nila sa pagdumating ang kamatayan. They would be willing to give everything they own, yet they cannot stop that date when they will die. Okay? So, number 5 na attitude, pan-millennial phenomenon. Ito yung pan-millennial. Inunahan ko na po kayo, yung iba dyan. Baka kasi sasabihin, ayoko ng pre-millennial, ayoko ng post-millennial, ayoko ng amillennial, pan-millennial na lang ako. Ang ibig sabihin ng pan-millennial, wala akong posisyon, basta darating ang Panginoon, okay na ako doon. Akala nyo okay po yun. Hindi ganun ka-okay yun. Kasi nagpapakita yun na parang tamad lang tayong mag-aral at unawain yung medyo mga difficult na bagay sa end time. So this attitude, paki-skip na yan. This attitude is different from the eschatophobic because it simply does not care. Panmillennialism
impoverishes themselves, or panmillennialists impoverish themselves from eschatological sanctification. Bakit kailangan po tayo mag-aral ng last days? It sanctifies us. Ano sabi ni John sa 1 John 3? Di ba? Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we would be called the children of God. At sabi niya, pag dumating na siya, na-purify tayo kapag alam natin darating ang Panginoon. Let's go now sa issue ng future. Let's proceed sa issue ng future. Eschatology is always focused on the period in the Bible called last days. Okay? So last days, yun yung parang pinaka-focus niya. No? Ang anong is, are we in the last days? Yes, para sa iba sa atin, last days na kasi ang nanalong presidente, hindi yung binoto ko eh. Parang katapusan na ng mundo. Hindi ganon ang turo ng Biblia. So, ang tanong is, or it is still in the future? Well, hindi tayo pwede mag-focus sa mga nangyayari. Hindi, pastor, tingnan mo, dati naman, nangyayari yung ng COVID. Wala naman yan dati. Hoy, kapatid, 1919, merong pandemic, yung flu nung sa mundo na yon. So, nangyayari na to. Hindi, pastor, yung mga matitinding mga volcanic eruption, noon pa, yung Mount Vesuvius, talagang inilibing niya ng buhay yung mga tao doon sa Europe. Ang daming mga nangyayaring mga lindol noon pa hanggang ngayon. So, hindi tayo pwedeng mag-focus doon lamang. Okay? So, alam natin, may gamit yon, pero hindi pwedeng yun ang gagamitin mong grid or expositional tool. So to answer this biblically is key to understand or determine the eschatology of the Bible. Failure to locate the last days in Scripture will make one's eschatology less biblically controlled and understood. So the point here is that the subject of last days in Scripture is a clear teaching that should be used to interpret the more obscure passages on eschatology. Alam niyo po kung anong ibig ko sabihin dyan? Ang ibig ko sabihin ganito, kung nalilito kayo, ano ang position? May millennium ba? Wala millennium? Ganito ba? May rapture ba? Ito po ang key. Bibigyan ko kayo ng mga key. Isipin niyo muna magsimula tayo sa last days. Ano yung tinuturo ng Biblia sa last days? Pag naintindihan mo kung ano yung last days, medyo magkakaroon ka ng parang sa building, magkakaroon ka ng pundasyon, magkakaroon ka ng column, mas magiging matatag ang eschatological position mo. I-determine mo muna kailan ang last days. Kasi kapag inisip mo, last days kapag nangyari ito, naku, problema yan. I-introduce ko sa inyo ang position ng mga last days dito. Let's see the attempts to interpret the last days. So, eto na, no? Medyo magbabardagulan na tayo dito. Preterist view. Ano ba yung preterist view? That everything is now fulfilled. Ang tawag dito, realized eschatology. Okay? So, ulitin ko i-memorize na sa isip natin. Ang preterist, realized eschatology. Now, I do not say I'm expert dito. I am more familiar with my own eschatological position, so there may be questions na hindi ko masasagot about dito, pero ang alam ko, ang preterist view is realized eschatology. Dumating na yung second coming. Kailan? AD 70. Naniwala kayo doon? Mahirap paniwalaan, no? May hinihintay pa tayo. So the day came in the first coming of Christ and the parousia, quickly with the siege of Jerusalem in AD 70, the end as the end of the Jewish age. So naghihintay ang mga Jewish age na darating ang kanilang Messiah. Sabi nila, yung namatay, si Titus Vespasian, yung Roman general, sinira niya yung temple sa Jerusalem ng AD 70, yun na yun. Okay, so realize, tapos na. Ang susunod na familiar tayo is futurist view. Ayan, familiar tayo dyan kasi gusto natin back to the future. Ang futurist view, I think ito yung position ng maraming mga Kristiyano ngayon, ng mga evangelicals. The last days belong to the period of terminal generation. So, ang last days sa kanya, ito yung first coming, ang second coming ito, ang last days, ito. So, ito po yung first coming, second coming, ang last days, nandito. Ito yung last days niya. Kaya ang mga Kristiyanong ito,
lagi silang enamored. Ano mangyayari sa future? Ano mangyayari dito? Anak ko, hindi tayo pwedeng maiwan sa rapture. Kailangan may tribulation kasi pag naano tayo, mahirapan tayo sa tribulation, magtatago tayo, mamamarkahan tayo dito, kung ano-anong, hindi tayo makakabili ng gatas, pandesal. Anak ko, mahirapan. May biochip ngayon sa UK, yun na kaya ang simula. So, masyadong nagfo-focus doon sa last days na yon. So this generation will lead to the rapture, the tribulation period, and the millennium. So ang comment lang dito, comment ko, purely future fulfillment because of finality of Old Testament interpretation to the Old Testament. In other words, ito yon, yung future fulfillment lahat salagang hindi pa nangyayari. Meron kasi akong ipapakitang view, alternative view, na may mga natupad na at tinutupad ngayon ng Panginoon. Although may matutupad pa in the future. Ang future is view, halos lahat sa future. Ang danger kasi nito, this relegates eschatology to a limited portion of scripture and doctrine. Pag ang eschatology mo, first coming, second coming, at dito lang ba ang eschatology? Ano sabi natin kanina? Ang eschatology po, saan? Buong Bible. Buong Bible ang eschatology. So sabi ni Kim Riedelberger, sa A Case for Amillennialism, many Christians, however, are under the mistaken impression that only limited sections of the scripture contain any reference to future things. This limits eschatology to the rapture, to events in the Middle East, and to Christ's millennial reign on earth. This produces the ironic situation in which those who speak about eschatology the most have the least to say. So parang lagi pang future lang. Now, let me give you my observation. These suggestions seem to be viable until one considers Christ as the center of biblical eschatology and allowed by the New Testament interpretation of the Old Testament. Ang sinasabi ko dito, ang eschatology po natin mga kapatid, dapat Christ-centered. Si Christ ang hinihintay natin eh. Hindi tayo centered sa isang bansa lang. Hindi tayo centered sa nangyayari sa ano. Ano yung nangyari nung Christ event at ano yung mangyayari pag dumating siya. Kaya nga sinabi ko dyan, to understand eschatology, the first book to study is not Revelation, but Genesis. Doon sa Genesis, malalaman nyo yung linear pattern ng history. Nung namatay, tingnan nyo po, ang tawag doon yung chiasmus. Ang chiasmus yung both ends. Pag nakita mo dito sa chapter 1, tapos sa dulo, ibig sabihin, united yan. Pareho sinasabi. Like Matthew. Ano yung ending na Matthew? Go into the world, tapos may promise na, I am with you always. Ano yung chapter 1 niya? You will name him Emmanuel, God is with us. So, ang buong book of Matthew speaks about God is with His people. Yan yung theme, the Messiah. Ang book of Genesis at Revelation, sila yung tinatawag na prologue at epilogue. Ang Genesis at Revelation, sila yung bookends, chiasmus. Napansin nyo, yung dragon, yung serpent, hindi in-address in the middle. Pero sa Genesis 3, Genesis 2, may tree of life. Makikita mo yung tree of life sa Revelation 22. Sa ending, yung dragon, si Satan, serpent na nagloko, andun na sa Genesis, Revelation na agad. Nakita niya? Tapos yung tree of life, magiging tree of life na fruit for the nations, makikita natin yon. So in other words, if you want to understand Revelation, hindi ka magsisimula. If you want to understand eschatology, you don't start with Revelation, you start with Genesis. Kaya, kung ganito pala ang sinasabi natin, ano ngayon ang gusto kong introduce sa inyo? I-introduce ko sa inyo yung tinatawag na inaugurated eschatology. Yung eschatology na una, realize, tapos na. Yung ikalawa, futurist. So, tapos na, future pa, punta ako sa gitna. Ang tawag dito, inaugurated. Nagsimula na at nagsisimula na ma-fulfill, may mga na-fulfill na, pero meron pang mangyayari sa future. Ang tawag doon is inaugurated eschatology. Mas kilala lang siya sa pangalang amillennial.
no? So ayan, naglaladlad na tayo, no, ng mga posisyon na yan. Alam nyo na ngayon, titirahin na ako niyan ng mga ito yung posisyon pala nitong speaker na ito. Anyway, sinabi ko dito, pwedeng mag-iba tayo ng posisyon. We're both Christians. This is a conference, hindi ito Bardagulan conference. So we can talk about these things in a gentle and in a persuasive manner, in a decent manner. So okay lang 'yon. So applying the principles ng tinatawag na Claritas Scripturae, that the scriptures are clear, New Testament priority. In other words, kung gusto ng Diyos na ipahiwatig sa atin ang kalooban niya, hindi niya tayo parang manghuhula tayo, no, kaya ang ibig sabihin nito, hindi, magiging malinaw siya sa atin. Tingnan yung sabi ni Kim Riddlebarger. Sabi niya, the entire Bible is eschatological in its outlook. This is especially true throughout the Old Testament, which anticipates the coming of Christ, the Redeemer of Israel and the mediator of God's covenant. The prophets continually look ahead to the day of the Lord. The Redeemer came and his promise to return a second time guarantees that even though the New Testament is grounded in the fulfillment of Old Testament promises, all is not yet accomplished. A final chapter in the story will yet play out in the theater of redemption. Alam ko yung feeling minsan na kapag nabigyan ka ng napakaraming mga quotes na ganito, tapos theologians pa, eschatology pa, wala. Minsan may tutulo na lang na kulay green na dugo sa natin. Ang ibig ko sabihin, minsan nosebleed talaga, di ba? It's okay, huwag kayong maggalala. Ganyan din tayo, ganyan din kami. Pero it's okay to be exposed sa mga ganitong bagay. Huwag tayong atakihin. Makikita natin na may magagandang maidudulot ito sa atin. At least na-encounter natin ito. Ang sinasabi ko lang dyan is, this makes the last days of the Old Testament to be deemed fulfilled in the Christ event. So, ito pala yung ibig sabihin ni Pastor Ramen. Yung last days of the Old Testament, hindi siya yung first coming, second coming, tapos andito siya. Hindi yung last days. Ang last days, mula nung dumating si Kristo, first coming. Doon nagsimula yung last days. Nung nagkaroon ng Christ event, this also created a new series of expectation to be fulfilled at the end of the age. Sabi ni Kim Riddlebarger ulit, but this arrival of the Messianic age also brought with it a new series of promises to be fulfilled at the end of the age. The fulfilled promises pointed to a more glorious and future fulfillment. This is called not yet or future eschatology. It is this already not yet tension which serves as the basis for understanding much of the New Testament eschatological expectation. So, ito yung sinasabi ko mga kapatid. Ang inaugurated eschatology, sinasabi niya, may already, pero may not yet. May already, may not yet. Ibig sabihin, may nangyari na, pero may hinihintay pa. Yun yung inaugurated, nagsimula, na-inaugurate. Si Christ, nung dumating siya, ang Old Testament saints, they were expecting, ano yung expect ng Old Testament? Yung pagdating ng kanilang Messiah. Ang problema, tinanggap ba nila si Kristo bilang Messiah? Hindi. Pero anong sabi ni Joel chapter 2? Sabi ng Joel chapter 2, alam ninyo na darating yung Messiah kapag ibubuhos ni Yahweh yung kanyang Holy Spirit and the daughters and your sons will speak in tongues. Anong tinutukoy nyo? Kailan na-fulfill yun? Acts chapter 2. At bibigay daw yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang pinaka-gift ng Messianic age. In other words, pag bumaba ang Holy Spirit, mga kapatid, yun yung Messianic age. Yun yung paghahari ng Messiah. Tanong ko sa inyo, kailan bumaba ang Holy Spirit at nag-speak in tongues pa sila? Acts 2, Pentecost. Which tells us, kung nandito na ang Holy Spirit, bumaba na siya, at ini-indwelt niya ngayon yung church, anong tawag sa age na ito?
Ito yung age ng Messiah. Ito yung paghahari ni Kristo. Hindi naghihintay ng millennium future, meron ng grace na naghahari ngayon sa Panginoon. Inaugurated eschatology. Already, pero not yet kasi hindi pa naliligtas ang lahat. Nakuha po natin? So, yun yung ibig sabihin. Kaya ang point dito is that amillennial eschatology is the tension combining of realized and future eschatologies, the already not yet. Sila Pastor Roy, nag-aaral sa GMA, alam nila yan. Mamememorize daw. Nung tinuro kami sa GMA dyan, sabi ni Pastor Noel Espinosa, if you know him, ito mapapanaginipan ninyo. Talagang napapanaginipan namin dahil bukang bibig sa klase namin, already not yet. Kasi pag tinignan niyo po sa Bible, napaka-prevalent ng already not yet. Alam niyo already not yet? Bigyan ko example. Ang already not yet is, nandito na yung justification. Sino sa atin dito ang justified? Tayong lahat. Ligtas na, tama? Pero ang tanong ko sa inyo po, pag na-justified ka sa court natin ngayon, di ba napapawalang sala ka? Walang sala. Malaya ka na, tama? Ang tanong ko sa inyo, sino na dito, kung justified ka, bakit hindi ka pa rin perfect? Hindi ka pa perfect, di ba? Inihintay mo pa yung glorification. Nangyari na, kailan ba nangyayari yung justification, yung pagpapawalang sala? Di ba pagtapos na lahat, binigay niyo yung ebidensya, lahat, nilitis ka na lahat, sasabihin niya na, you are declared acquitted. Laya ka na. Ano nangyari sa atin? Kailan po mangyayari yung paghuhukom? Future pa, di ba? Pero nung sumampalataya ka kay Kristo, yung future na yon, inabante na muna ng Diyos dito, justified ka na, pinawalang sala ka na, kahit wala pa yung future na judgment day. Nakita po natin? Yun yung sinatawag na already, pero not yet kasi hindi pa kumpleto. Nakakasala ka pa rin. Kaya nga, tingnan mo sa Romans 7, ano sabi ni Pablo? May mga bagay na gusto kong gawin, pero hindi ko ginagawa. Yung mga bagay na ayaw kong gawin, yun yung ginagawa ko. In other words, may suffering. Gusto kong magpakabanal, pero andun pa rin ang kasalanan. Kaya nga sabi ni Martin Luther, ang Kristiyano, siya ay kalahating santo, kalahating demonyo? Hindi. Siya ay, sabi niya, simul justus et peccator. Ang ibig sabihin nun is simultaneously just and sinner. Paborito ng mga ibang members namin yan sa San Simon. To the point sa Facebook nila nakalagay, simul justus et peccator. Because that's the perfect description sa'yo. Tama? Saint ka, but at the same time, sinner ka pa rin. Tama? Gusto mo magpakabanal, pero hindi mo perfect yung kautusan. Nakakasala ka pa rin. Inis na inis ka na sa sarili mo. Akala mo nga may kasalanan, yung kapwa mo, pastor mo, church member. Pero totoo namang kalaban mo, yung taong nakikita mo sa salamin. Pero, nandun yung gusto mo na magpakabanal. Yun. Nandun yung already, saint ka na. Di ba? Saint ka na, pero mukhang angel, pero hindi ka pa angelic being talaga. So, sinner and saint. So, yun yung already not yet. Kaya gusto ko tong already not yet Hindi lang siya pang eschatology, consistent siya sa aking Christian life. Di ba? Kaya ito yung strength niya, number 1. It makes eschatological interpretation controlled by Christ Himself via His apostles and their document. Ayan. New Testament ang authority. Kung ano yung sasabihin ng mga apostol, by the way, sino ba dapat ang paniwalaan natin? Di ba mga apostol, sila yung nag-i-interpret ng Old Testament. Di ba sabi ni John, test every spirit, if they listen to us, sila ay galing sa Diyos. Sino yung us na yon? Hindi ikaw at hindi ako. Us yon is apostles. Kaya nga ang pinaniniwalaan natin is what? The apostolic doctrine. Kapag may sinabi, nagpakilala sa inyo, ako yung appointed son of God, huwag niyong paniwalaan kasi hindi yun ang katuruan ng mga apostol. No? Kapangalan lang niya yung tatay niya, si Maria at si Jose. Pero hindi siya yung talagang anak ng Diyos. Okay? So next, paki-skip na yan.
baka duguin tayo, si GK Bill na yan, no? Strength number 2, it makes the whole story of Christianity eschatological rather than simply making eschatology biblically sounding. Sabi ni Jürgen Moltmann sa Theology of Hope, sabi niya, from first to last and not merely in the epilogue, Christianity eschatology is hope, forward-moving, and therefore also revolutionizing and transforming the present. Hence, eschatology cannot really be only a part of Christian doctrine. Rather, the eschatological outlook is characteristic of all Christian proclamation and of every Christian existence and of the whole church. By the way, hindi ho lahat ng books na ginagamit ko dito ay necessarily agree sa kanilang eschatological position. I may agree sa certain portion na sinabi nila like this, but not all of them are amillennialists, of course. So, punta na tayo sa pinakahuli, hopefully ito na yon, which is the last days according to the Old Testament. Skip na natin punta na tayo sa New Testament. Ano ba yung last days? Pwede bang i-skip mo, bro? Sa last days New Testament to the apostles. Sige, medyo marami po yan eh. Yung New Testament teaching, eto na, yung last days of the Old Testament was, ayan. Sige pa. Ayan. So, you want to study, I'll give you a copy nito. Okay lang. So, New Testament teaching, the last days of the Old Testament was inaugurated by the first coming of Christ. So, kanina sabi ko, first coming, second coming, last days ito, hindi to biblical. Ang biblical, ang last days, nagsimula nung dumating si Kristo. Yun yung last days. Okay? So, that's the last days. Paano ko nalaman? Tingnan natin sa Pentecost, prophetic day of Yahweh. Ininterpret ni Peter sa Acts 2:16-17. Sabi ni Anthony Hoekema, The Bible in the Future, New Testament writers are conscious that they are already living in the last days. So tingnan nyo, they are already conscious. This is specifically stated by Peter in his great sermon on the day of Pentecost, when he quotes from Joel's prophecy as follows, "For these men are not drunk, as you suppose, since it is only the third hour of the day, but this is what was spoken by the prophet Joel, and in the last days it shall be, God declares that I will pour out my Spirit upon all flesh." Kailan pinur out ng Diyos ang Spirit niya upon all flesh? Sa last days. Anong sabi ni Peter? Nangyari na ngayon. Tingnan nyo. Nagkaroon na ng outpouring of the Holy Spirit. Last days na mula nung nag-resurrect si Jesucristo. Number 2. Teaching ni Paul sa 2 Corinthians 5:17. Yung new creation sa Isaiah 65:17, sabi niya doon, there will be new heavens and new earth. So sabi niya, pag dumating daw yung Messiah, sisimulan niya yung new heavens and new earth. Now, ano nangyari sa 2 Corinthians 5:17? Sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Ang interpretation usually dyan is individualistic. Tama? Naligtas ka, new creation ka na. Ikaw ay bago nilalang. Tama? Kino-quote natin yan. Bago nilalang ka. Okay lang yon, pero hindi yun ang pinakakahulugan. Alam niyo kung anong pinakakahulugan po nito? Ang original Greek ganito siya. If anyone is in Christ, new creation. In other words, hindi exactly na ikaw ay bagong nilalang. Yes, totoo yun, you were transformed, pero hindi yun ang point ng passage. Ang point ng passage is this. Nung naligtas ka, napunta ka sa bagong sangnilika. Nag-ooperate ka na ngayon in this new creation. Parang nung panahon ni Duterte, nalipat tayo sa panahon ni Bongbong Marcos. Nasa administration, let's just consider yung Japanese. Nung nawala mga Japanese or yung Spanish control, napunta tayo sa kamay ng mga Amerikano. Parang gano'n. Nung nawala ka sa kasalanan, naligtas ka,
nasa bagong sangnilikha ka. Nag-ooperate ka naman siya sa bagong sangnilikha. Yung values mo iba. Holy Spirit nananahan sa'yo. Kinokontrol ka na ngayon ng ganitong pananaw. Dati, baduy ang mag-church. Ngayon, kailangan mong mag-church. Kailangan mapwid ka ng salita ng Diyos. Binago ka na. Dati, pangit ng tingin mo sa pagsamba. Pangit ng tingin mo sa pagbabasa ng Biblia. Ngayon, hindi na sayang yon kasi nasa bagong government ka na. Bagong sangnilikha. At kailan yon? Nung si Kristo ay dumating, Messianic age. Number 3, author of Hebrews. Ang sabi ng author of Hebrews, God has in these days spoken to us by His Son, fathers by the prophets, but in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Kailan daw dumating yung last days? Nung dumating ang anak ng Diyos. Number 4, si Elder Peter. Sabi niya, we will manifest in these last times for you. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in these last times for the sake of you. So, yun yung last days. And then, number 5, polemicist Peter. Sa 2 Peter 3:1-4, scoffers will come in the last days with scoffing. Kailan ang mga scoffers? Ngayon. Last days, 2 Peter 3:1-3. This is now the second letter that I am writing to you, beloved. In both of them, I am stirring up your sincere mind by way of reminder that you should remember the predictions of the holy prophets. So, last days uli yan. Si Apostle John, we know that it is the last hour. 1 John 2:18. Children, it is the last hour, and you have heard that Antichrist is coming. So now many Antichrists have come. So the point is that the New Testament authors are in clear agreement that Christ's coming was the inauguration of the last days. So tingin ko, mas reflected ng Biblia ang inaugurated eschatology kasi yung last days nagsimula siya kay Christ nung dumating siya. At dahil dito, nagsimula ngayon yung maraming mga bagay. Nagkaroon na ng justification, nagkaroon na ng Holy Spirit na dumaba at ini-indwelt ang Iglesia. So, conclusion, with Christ as the lens of eschatology, the new creation has now come and invaded this old and passing one. The Christian lives in between this tension. First coming, second coming. First appearing, second appearing. Nandito ang Christian. So, ang eschatology natin, nagahari na si Kristo. So, sa susunod, kung magkakaroon ng pagkakataon, another lesson yon. Kailan ang millennium? Sa eschatology ng inaugurated eschatology, ang millennium ay nag-ooperate na ngayon sa biyaya ng paghahari ng biyaya ni Kristo. Because yung Messianic age, Spirit, dumating na ng Holy Spirit nag-i-indwell siya sa believers at sa church, yun yung patunay na ito ang Messianic age. So let me conclude by saying, consequently, the biblical pattern reveals a clear and consistent eschatological structure. There are two ages, this age and the age to come. Christ's first coming, particularly in the complex of His death, resurrection, ascension, entailed the inbreaking of the age to come into this age. So, nagkaroon daw ng overlapping. Nag-operate pa yung this age, nagpatuloy, di pa nag-end of the world, pero yung future, biglang dumating, sinakop niya ito. So, nag-ooperate ngayon ganito, nag-i-interlock. This age and the age to come. Promise of God, Holy Spirit, Messianic age, yung mga blessing ng mga pangako ng Diyos like justification, sanctification, nandito na, nag-ooperate na tayo, pero nandun pa rin yung suffering, nandun pa rin yung sin. Kaya yun yung beauty ng amillennialism. Balance siya. Inaugurated. Nagpapatuloy ang suffering, pero nandun na yung victory. Nandun na yung paghahari ni Kristo. Nandun na yung blessing ng gospel. So, this reminds us of our realistic status in terms of salvation and sanctification. We are still sinners awaiting glory. We mortify self-sufficiency, and we cultivate perseverance. And this also pushes us to look heavenward. Our story has begun with a definite end,
in Christ's victorious arms in the eternal state. So nagpapatuloy tayo, mahirap, pero merong pangako ang Diyos. Kasama na natin ang banal na Espiritu, the gift of the new age in the Lord Jesus Christ. Let us pray. Father, we thank you sa introduction ng pangunawa namin of a Christ-centered, the supremacy of Christ in eschatology. Hindi namin pwedeng yakapin ang eschatological views na hindi si Christ ang sentro. Kailangan namin makita, siya pa rin ang bida. Siya pa rin ang aming pag-asa. Hindi ko ano yung mangyayari sa Middle East. Hindi yung mangyayari na cataclysmic event sa susunod na panahon. Kundi si Christ. Si Christ ang naghahari na Messiah ngayon. Siya ang nag-inaugurate ng last days at siya ang magko-consummate nito sa kanyang muling pagbabalik. Bigyan mo kami ng tamang attitude dito, katulad ng Titus chapter 2, that the appearing of Christ should make us live godly lives. Thank you, Lord, sa pagkakataong ito. In Jesus' name we pray. Amen.